Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Grace person over voice. Hoy Grace, ano naman ginagawa mo dito? Nakangising tanong ni boss nang makapasok ako. Ang uncle kong general pero kung umasta ay parang tambay lamang sa kanto. Nandito ako ngayon sa opisina niya upang ituloy ang naudlot kong pakay na humingi ng leave. Yo, uncle! Bati ko sabay fist bump namin. Ang cool. Bakit nandito ka? Sana nagpakamatay ka na lang sa New York. Napanguso ako. Uncle naman, imbis na congratulations ay salubong mo sa akin, parang hindi ka masayang nakabalik ako na ligtas. Malakak siya na parang may nakakatawa sa mga sinabi ko kahit alam kong wala naman. Hindi talaga ako masaya dahil sa sobrang katigasan ng ulo mo. Palagang problema ang hatid mo sa akin kapag nandito ka sa Pilipinas. Ginalaw niya pa ang dalawang kilay. If I know, si Sanchez lang ang gumalaw sa inyong dalawa para matapos ang mission. Kantsaw niya pa. Hindi ako naaasar sa mga pinagsasabi niya dahil alam ko sa sarili ko na malaki ang naambag ko sa naging misyon namin ng isa ring agent na kapareho ko na magtungo kami sa New York noong isang linggo. At ngayon kadarating ko lang. Prante siyang nakaupo sa swivel chair niya habang suot-suot ang kanyang uniforme. Batang-bata pa mukha ni Uncle dahil ito ang pinakabata sa mga kapatid ni Mommy. Ang nanay kong hindi ko alam kung saan na nagsuot at hindi magawang magpakita sa akin. Oh well, wala naman akong paka sa kanya tulad ng palagi niyang ginagawa sa akin. Ang iwan sa kung saan-saan. Ewan ko sa'yo, boss. Kaya napunta ko rito para hingi na ang approval sa leave ko. Mawawala ko ng mga 2 buwan. Doon lamang nagseryoso ang kanyang mukha. Uncle Mood, talaga siya sa ganitong bagay. Kahit naman kasi panay ang asar niya sa akin at sinasabing mas masaya siya na wala ako ay alam kong mahal niya din ako. Siya ang tumayong ama at ina ko nang iwan ako ng mga magulang ko. Isa pa sa halos 10 taon ko serbisyo sa kanya, ay ngayon lang ako humingi ng leave. Kilala ko bilang isa sa mga magaling na agent sa departamento namin. Kahit na kalog at saksakan ako ng daldal, dahil pagdating sa trabaho seryoso pa ako sa salitang seryoso. Mahal ko ang trabaho ko dahil ito na lang ang meron ako na maaari kong paglibangan para mailayo ang sarili ko sa kadramahan ng buhay ko. Bakit ba gusto mo mag-leave? And the heck, Grace Caroline Chu, 2 buwan talaga? Seryoso niyang tanong na ikinanui ko. Bakit gusto mo mag-leave? Ulit niya. Napakamot na lang ako sa ulo. Personal matter, boss. Alam ko mas magpupumilit siya pero ayoko talagang sabihin ang dahilan. Ano nga? Hindi ko pipirmahan ito kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoong rason. Tukoy niya sa letter na hawak na niya ngayon. Noong 1 linggo ko pa iyon ipinasa pero hanggang ngayon wala pa rin pirma. Andaya mo naman, boss. Ang usapan kapag natapos namin ang mission sa New York na maayos at matiwasay ipapayagan mo ako mag-leave. Angal ko. Napag-usapan na namin ito bago ako umalis pero sadyang makulit talaga siya. Not until you answer my question. Nagtitigan kami na ilang sandali at napabuntong hininga na lang ako nang mapansing hindi talaga niya ako papayagan kapag hindi ko sinabi sa kanya ang totoong rason. Buhay nga naman. Noon siya pa nagtutulak sa akin para mag-leave kahit pa 1 taon. Pero ngayon, gusto ko naman, ayaw niya naman akong pagbigyan. Okay, sasabihin ko na. Pagsuko ko, huminga muna ako ng malalim bago muling nagsalita. Mag-aasawa na ako. Pagkarinig niya sa sinabi ko ay tila fireworks na nagliwanag ang kanyang muka at mabilis na pinirmahan ng papel. Nanginginig pa. Ang kanyang mga matay parang batang nabigyan ng laruan dahil sa pagkislap. Talaga? Mag-aasawa ka na? Oh, ayan, sige na. Umalis ka na at pagkatapos ng leave mo, ipakilala mo sa akin na magiging manugang ko. Ipinagtulakan niya pa akong palabas. The hell? Anong manugang ang pinagsasabi niya? Hindi ko naman siya magulang. Ulol talaga itong sa uncle minsan. Siya lang ang nakita kong kadugo na kung ipagtulakan ng pamangkin na mag-asawa ay wagas. Hindi man lang itinanong kung sino maswerteng lalaking nakabihag sa mailap kong puso. Paano pala kung rapist o drug lord ang mapapangasawa ko? Ayos lang sa kanya yun?
Nasa labas na kami ng headquarters pero ipinagtutulakan niya pa rin ako. Boss naman, di mo na ako kailangang itulak. Atat lang. Ngayon bakas na sa mukha ko ang pagkairita. Napakalapad ng pagkakangiti niya na halos guhit na lang ang mata dahil abotenga ang pagbuka ng mga labi. Alam ko na kung saan ako nagmana ng kabaliwan. Sa asta pa lang ni Uncle, halatang pareho ang dugong nananalaytay sa amin. Alam mo namang gusto ko na mag-asawa ka para may magpatanunan sa'yo. Anya, gano'n na ba ako kasakit sa ulo sa'yo? Walang pag-aalilangan siyang agad na tumango. Kaya kapag nakita ko mapapangasawa mo, ay magpapasalamat talaga ako. Tinapik niya pambalikat ko. Hindi lang basta tapik dahil napakalakas. Sinamaan ko siya ng tingin pero humalakhak lang siya. Wala na talagang pag-asang isang ito kaya walang babaeng magkagusto dahil sa pagiging isip bata. Parang matagal-tagal pang pagkakataon na yun dahil liligawan ko pa lang siya. Ako naman ang napangisi nang makita ko ang pag-awang ng bibig niya pagkarinig sa huli ko mga sinabi. What? Utal niyang tanong. Nagsimula na akong humakbang papalapit sa motor ko bago sinagot ang tanong niya. Maglilive ako dahil bala ko manligaw. At kapag sinagot na ako, pakakasalan ko na. Totoo na to, boss. Kaya huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng 2 ng pamangkin at apo. Nag-flying kiss ako bago pa siya makalapit at walang habas na pinaharurot ang motor ko. Grace, Caroline! Dinig kong sigaw niya pero tinawanan ko lang. Napapailing na lang ako dahil sa planong nabubuo sa utak ko ngayon. Aba, ang swerte nga ng mapapangasawa ko eh. Ako naman liligaw at naglaan pa talaga ako ng 2 buwan para mabigyan siya ng atensyon. Sa dami ng nagkakandara pa sa akin na hindi ko pinansin tapos siya, liligawan ko. Talagang napakaswerte niya. Here I come, honey. My 3rd Miller. Sigaw ko. Hindi ko binawasan ang bilis ng takbo ng motor ko kaya agad kong narating ang location ng shooting ngayon ni Angela. Ang sinasabi kong kapartner ko sa bawat mission na nahahawakan ko. At siya na nakasama ko sa New York. Isa siyang magaling na direktor ng pelikula at mga sikat na teleserye. Lahat ata kayang gawin ng babaeng iyon sa pagiging multi-talented. At dito ko pumunta dahil dito ko sisimulan ang plano ko. Alagaan niya sa 2nd Miller na kapatid ng mapapangasawa kong sa 3rd. Sisip-sip muna ako sa kanya para mapalapit ako sa kanyang kapatid. Ika nga, ligawan muna ang pamilya bago ang totoong pakay para magkaroon ng kakampisa sa sabaking gyera. Cut! Mas lalong lumapad ang pagkakangiti ko ng saktong pagpark ko ng motor ay narinig ko ang sigaw na cut. Meaning, brake muna. Pinagtitinginan ako ng mga taong nakakita sa pagbaba ko sa motor ko. Ducati. Hiningitian ko sila habang taas noong naglalakad papalapit sa pinaka-lokasyon kung saan natatanaw ko na si Angela na seryosong nagpupunas ng pawis ni Second. Habang nga naman, ipinanganak talagang swerte ang mga Miller. Mga habulin na nga ng mga babae dahil sa yaman, kagwapuhan at kapangyarihan. Dikitin na rin ang maaalaga at mapagmahal na mga tulad namin ni Angela. Yo, Angela! Natututo ka na talagang lumandi ah. Biro ko nang makalapit sa kanila. Sabay silang napalingon sa akin. Ang maamong mukha ni Second ay napalitan ng pagkaseryoso bago ako pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Taas na pa rin ako dahil alam kong pasado ko kung gandang pinag-uusapan. Kung hindi ka naman maganda, kapalan mo lang mukha mo para mahatak. At dahil maganda na ako at makapal pa mukha ko dahil sa nag-uumapaw na confidence, kaya naging Diyosa na ako. Sino ka? Kunot noong tanong ni Second sa kaumakbay sa walang emosyong babaeng nasa tabi niya. Astig talaga itong si Angela. Mas makunat pa ata sa balat ng kalabaw ang puso dahil hindi man lang nakakaramdam ng kahit na anong kilig. Matamis akong ngumiti. Bayaw, ako mapapangasawa ng kapatid mo. Mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Kaya gwapong bata pero mas gwapo sa akin mga mata ang aking 3rd. Sinong kapatid? May asawa na kuya first ko. At ang iba ko pang mga kapatid ay walang balak mag-asawa. Seryosong tugon niya. Tinamaan ako ng panghihinayang dahil sa sinabi niya. Walang balak magsipag-asawa. Napakaganda ng kanilang lahi. Oh, sige. Magpapalahi na lang ako. Sino ba ang babaeng yan, King? Kilala mo? Napipi ko na siguro kaya si Angela na ang tinanong. At ang isa ay simpleng tangulang ang sagot. Yeah, my friend. Labas sa ilong na tugon niya. Napakasama talaga ng babaeng ito. Hindi ko nalang pinansin. Inilahad ko ang kamay ko kay Second. Grace, Caroline, Anjo, Drew, Miller.
Ganun na rin ang magiging apelido ko kapag nakasal na kami ni Third. Ay, hobby. Medyo napasinga pa ako na magliwanag ang mukha niya nang marinig ang huli ko sinabi. Hindi naman linid sa kaalaman ko na mailap sa babae ang dalawang magkapatid na ito. At mas close kaysa sa iba pa mga kapatid kaya talagang nagtaka ako na magliwanag ang kanyang mukha. Usap-usapan sa showbiz industry na hindi marunong gumiti ang isang ito kapag nasa harap ng ibang babae. Samantalang ang kanyang kapatid na sa Third ay mabait sa lahat. Yun nga lang, mailap talaga. Sa Third ang tinutukoy mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sabay silay ng magandang ngiti sa mga labi niya. Tumikim ako bago sumagot. Yup, so pwede tayo maging magkaibigan? Sabat ko agad. Aba, ayoko na magpatumpik-tumpik pa. Dapat, daanin agad sa paspasan. Kakaibiganin mo ako para sumipsip at tulungan kitang mapalapit sa kapatid ko? Napatalon ako sa tuwa. Nadali mo, bayaw. So, pwede tayo maging magkaibigan? Napawi ang pag-asa ko nang para itong batang yumakap kay Angela mula sa likod at ilang ulit na umiling. Ayoko. Buhay niyo yun. Kaya ayoko makaalam pero ayos lang naman na ligawan mo siya. Napatulala na lang ako sa pagtanggi niya dahil ang buong akala ko talaga ay mamiti siya, tanda na tutulungan niya ako. Yun pala balak lang tsumansing kay Angela, habang ang babaeng harot naman na ito ay tinapik-tapik lang ng malamyos ang braso ni Second na nasa bewang niya. Kapag ako, hindi sinagot ng kapatid mo dahil hindi mo ako tinulungan, ilalayo ko sa'yo sa Angela at susiguraduhin kong hindi mo na siya makikita ulit. Banta ko pero biro lang naman iyon. Gusto ko lang siyang inisin. Muling sumeryoso mukha niya at bago pa siya makasagot ay tumalikod na ako at muling bumalik sa motor ko. Nag-wave ako ng kamay ko na parang Miss Universe finalist sa mga taong nakasunod pa rin ang tingin sa akin. Sumampa ako sa motor ko at pinaharurot palayo sa lugar. Wala ako na pala ngayong araw. May jet lag pa ako galing sa biyahe pero mas pinili kong gawin ito para mapalapit agad kay Third. Kapag talaga naging asawa ko na ang lalaking iyon, mata niya lang ang walang kiss mark. Magtatalit talaga kami na ihilang ang pahinga para naman mabawi ko lahat ng pagod at paghihirap na dinanas ko ngayon at sa mga susunod pa mga araw at linggo. Dapat talaga magkaroon ako ng trabaho sa loob ng kumpanya niya para mas lalong mapadali ang paglalapit namin. Suwestyon ko sa sarili. Napagpasyahan kong dumaan na muna sa isang fast food chain para bumili ng pagkain dahil simula nang umalis kami sa New York ay hindi na ulit ako nakakain. Excuse me. Automatiko ang pag-arap ko ng aking kilay dahil sa pagbaba ko ng motor at papasok na ako sa loob ng fast food ay may lalaking basta-basta lang bumangga sa balikat ko dahil sa pagmamadali nitong pumasok. Damn you! Bulong ko. Lumingon ito sa gawi ko dahil siguro sa pagkarinig ng sinabi ko. Third person over voice. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi ng babaeng hindi ko sinasadyang mabangga nang papasok na ako dito sa pinakamalapit na fast food sa main building ng CBE building. Alam kong kasalanan ko dahil sa pagmamadali ko ay hindi ako naging maingat pero hindi tama ang mga salitang narinig kong sinabi niya. What did you say, miss? Kalmado kong tanong nang malingunan ko ang babae. Nakatulala lamang ito at hindi nagawang sagutin ang tanong ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pasadahan ng tingin ang kabuuan niya dahil sa pagkakatulala nito sa kinatatayuan ko. Nakasuot ito ng isang block silky fitted jeans na hapit sa slender na hita. Sandong puti na hapit din sa perpektong hubog ng katawan. May itim na glove itong suot na halatang gumagamit ng motor at isang killer high-heeled leather boots. She's dumb hot with her innocent yet fierce get-up. Maamo din ang mukha pero ang mga mata ay matapang kung tumitig. May kaliitan ng hugis ng napakaganda nitong mukha. Sa isang tingin ay mapapasabi kang napaka-inosente nito. Black, round eyes, cute pointed nose, long and seductive eyelashes. Bagya ring nakataas ang kanyang kilay kaya nagmukha siyang mataray sa likod ng inosenteng mukha. And her pouty lips na pulang-pula na ngayon ay bahagyang napaawang. Napalunok ako dahil sa sandaling pagtitig sa kanyang tila nag-iimbitang mga labi. Yeah, damn you, Third. Tumikim ako dahil ang bala kong pagsungitan siya ay biglang naglaho nang makita na parang anghel ang nakabangga ko. Shit, kailan pa ako bumasa sa itsura ng isang babae kung paano ako makikitungo?
Asik ko sa sarili. Imbis na magsayang ng oras ay muli na akong tumalikod. Naalala kong kailangan kong bumili ng makakain dahil kanina pa ako nagugutom. Natigilan ako mula sa 3 hakbang ng nagawa ko dahil sa kamay na pumigil sa braso ko. Nilingon ko may-ari noon at hindi ako nagkamali nang makita ko ang itim na glove sa kamay nito. Ang babaeng nakabangga ko. Para siyang nahimas-himasan mula sa napakalalim na pag-iisip. Hubby, sabi niya na parang bulong lamang sa sarili. Nabasa ko lang sa konting awang ng kanyang labi. Are you okay, miss? Napakurap-kurap ito at nalaki ang mga mata. Langning niya, ikaw ang asawa ko. Napatras ako dahil sa biglang pagdamban niya sa akin ng yakap. Kinalabutan ng buong katawan ko dahil ramdam na ramdam ko ang malulusog niyang mga dibdib na dumidiin at sumasayad sa dibdib ko. Sa pagkataranta ay mabilis ko siyang naitulak dahilan para mawalan ito ng balanse at matumba sa sahig. May ahas! Sigaw nito. Ouch! Doon lamang ako natauhan sa ginawa kong pagtulak sa kanya. Mabilis akong lumapit, lalo nang mapangiwi ito ng akmang susubukang tumayo. Hey, are you okay? Buhatin mo ko. Utos niya. Binuhat ko siya tulad ng gusto niya dahil alam kong mali ang ginawa kong pagtulak sa kanya. Nagulat ako pero dahil babae siya, dapat hindi ganoon na naging reaksyon ko. Ibinaba ko siya sa isang bakanteng upuan na pinakamalapit sa kinaroroonan namin. Saan masakit? Hindi niya nagawang sumagot kaya napabaling ako sa mukha niya para tingnan ang kanyang reaksyon. Natigilan ako dahil ilang pulgada lang ang layo ng mga labi namin sa isa't isa. Natuon ang mata ko sa kanyang pulang-pulang labi dahil sa pagkurba nito at sumilay ang mapangakit niyang ngiti. Hubby, sabi na naman niya at saka ako niyakap ng mahigpit. Wait miss, get off me. Pilit kong tinatanggal ang kanyang mga braso na nasa leeg ko pero mas malakas ang pagkakayakap niya. Ayoko makaramdam ng pagkairita o inis dahil sanay ako nire-respeto ang mga babae. I have my mother and sister-in-law. May pamangkin din ako na babae kaya alam ko kung paano magbibigay respeto sa tulad nila pero sa kilos ng isang ito ay parang nauubusan ako ng pasensya. Nagkita din tayo sa wakas. Bulong pa nito. Mas lalo ko nagpumilit na makalayo sa kanya dahil hindi ako komportable sa sobrang lapit namin. Wala ng personal space. Sa tipo ng pagsasalita niya ay parang matagal na kami magkakilala ngunit alam kong isa lang siya sa mga babaeng gustong makakuha ng atensyon ko. I'm not boastful or something pero ramdam ko kung ang isang babae ay may interes sa akin. I'm sorry miss sa pagkabunggo ko at pagtulak ko sa iyo pero hindi naman siguro tama na bigla ka nalang yayakap sa isang lalaki hindi mo kilala. Pilit ang pagpapakalma ko sa boses kahit sa kabilang parte ng utak ko ay gusto ko na siyang sigawan. Nakahinga ako ng maluwag ng bahagya itong humuwalay para silipin ang mukha ko. Nakakaramdam na ako ng ilang dahil sa mga ting ipinupukol ng mga tao sa loob ng lugar. Lalo at nakakahiya ang posisyon namin. Bahagyang nakabend ang paa ko sa sahig habang siya'y nakaupo. Nakapantay ang mukha ko sa dibdib na niya na mas lalong nagpailang sakin. Tom, I hate clingy. Kilala kita kaya nga kita niyayakap eh. Ako lang naman na magiging asawa mo. Masayang-masayang sabi niya. Sa sobrang paglalapit na mukha namin ay amoy na amoy ko na ang mabango niyang hininga na tumatama sa ilong ko. Nakahawak pa rin ang kamay niya sa leeg ko. You're insane, woman. Asik ko na hindi na nakapagpigil sa kabaliwang lumalabas sa bibig ng babaeng ito. Umirap siya. Duh, alam kong baliw ako. No need to emphasize it. Baliw ako. Baliw na baliw ako sa'yo. Walang pakundangang tugon niya. Sa pagkakataong ito pinilit ko talagang bitawan niya na ako at napagtagumpayan ko naman. I hate it. Ayoko sa mga babaeng lantaran ang pagpapakita ng interes sa lalaki dahil isa iyon sa nagiging rason para mawala ng respeto sa kanila ang lalaki. Stop calling me hubby. I'm not your husband. Kinilabutan ako sa isiping mag-aasawa ako. Magmamahal na isang babae at iikot ang mundo ko. Tapos magagawa ko sayangin ang buhay ko dahil sa walang iyang pagmamahal na iyan. Ayokong matulad sa kuya ko. Don't get me wrong. Mahal ko sila ni Princess Laika na siyang asawa niya. Ang mga taong nasaksihan ko kung paano nagmahal ng totoo. Pero ayoko maranasan ang bagay na iyon dahil sa mga consequences. For me, loving someone is a weakness and I don't want to be weak. Hindi nga, pero malapit na...
Hindi ko na pinatapos ang kung ano man ang sasabihin niya. Lumabas ako ng fast food kahit na kumakalamasik mura ako. Alam kong nabastos ko siya sa ginawa kong pag-walk out pero mas magiging bastos ako kung mauubos ang pasensya ko at mapagsasalitaan ko siya ng mga salitang hindi dapat. What's with the face, bro? Bungad na tanong ni Second nang makabalik ako sa opisina. Pabagsak akong umupo sa swivel chair at agad na pinulot ang telepono na nakakonect sa secretary ko. Please, buy me food for my lunch. Copy that, sir. Agad namang sagot sa kabilang linya. Thank you. Pagkababa ko ng tawag ay marina ko na papikit at napahilot sa sentido. Heck, ngayon lang nasubukan ang pasensya ko at mukhang malapit ng masagadal sa babaeng iyon. Nagkita na kayo ni Bayaw? Napadilat ako dahil sa tanong ni Second. He's older than me. 1 taon lang kaya hindi ako komportable na tawagin siyang kuya. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Pagkatapos kong luwagan ang necktie ko. Bakit naman kami magkikita ni Princess Laika? Di ba nasa bakasyon sila ni Kuya first? Umiling siya at tumawa. No, not Princess Laika. Yung mapapangasawa mong babae. Yung cool manamit. Cool manamit? Wala akong kilalang babae na cool manamit dahil hindi naman ako mahilig sa babae. Not until a picture of a woman pouting her lips crossed in my mind. Yung babaeng nasa train kanina. Aminin kong cool siya pero kung lahat ng cool ay magugustuhan ko ay baka matulad ako sa kapatid ko si Pip na kaliwat kanan ang babae. The one wearing a white sandal? Mas lalong lumapad ang pagkakangiti niya. Oo, yung sumisilip ang cleavage. Tumawa siya sa sariling sinabi pero ako nanatiling irita sa babaeng iyon. Kilala mo yun? Tanong ko. Hindi masyado. Kanina ko lang nakilala dahil kaibigan siya ni King. Tapos pumunta sa set kanina para kaibiganin ako dahil bahala ka raw niyang ligawan. Halos mahulog ako sa kinaupuan dahil sa sinabi niya. The heck? Sinabi niya yun? Mukhang masusubukan ang pasensya mo, brother. Looking at her, she's persistent type of a woman. Napabuntong hininga na lang ako bago nagsimulang kunin ng mga papeles na dapat ko nang permahan. Hindi ko dapat problemahin ng babaeng iyon dahil hindi naman itong unang pagkakataon na nangyari ito sa akin na may nanggulo at sinabing gusto akong pakasalan. But in the end, sumuko din dahil wala talaga mapapala sa akin. And I know, ganun din ang babaeng nasa fast food kanina. Looks lang naman ang habol nila. Yaman na rin perhaps. At Bayaw ang tawag sa akin. Napaangat muli ang tingin ko sa kapatid kong halatang nangaasara. Gumaganti siya dahil madalas ko siyang asarin tungkol kay Angela. His manager and everything she can be for him. Don't mind her. She's crazy, bro. Bali wala akong tugon na ikinatango niya lang. Huwag lang siyang magpapakita kay mommy dahil siguradong ang nanay pa natin na magtutulak sa kanya na pakasalan ka. You know her loving mother. At nang magkaroon ka ng asawa dahil baka tumanda kang binata. Nagsalitang hindi kinukulit sa pag-aasawa. Balik ko. Pareho kaming pinipilit na magulang namin na mag-settle down na dahil nagkakaedad na raw kami. Pero hindi na lang namin pinapansin. Naputol ang pag-uusap namin dahil sa pagpasok ng secretary ko na may dalang pagkain. Inilapag niya mga dala sa lamesa ko at meron yung mga kasamang red rose na may decoration na ribbon sa gitnang parte. What's that? Bakit may rose? Napapakamot sa ulo siyang tumingin sa bulaklak. Sir, may babae po kasing nagpumilit na ibigay ko raw po yan sa inyo. Kalmado lang ang boses ko. Never in my entire life na sinagawan ko ang isang empleyado. Kahit pa nagkaroon ng kasalanan, I'm always calm and respectful. Alam mo naman na hindi ako tumatanggap ng mga ganyang bagay lalo kapag galing sa mga babae. Yumuko siya dahil alam niyang tama ako. Kaya nga siya ang kinuha ko secretary dahil ayokong may nakapaligid sa akin babae. Tapos magiging pabaya siya sa trabaho. I know, sir. I'm sorry. Nagbanta po kasi siyang pasasabugin niya ang buong building kapag hindi ko siya sinunod. Namutla siya. Tinutukan niya rin po ako ng baril sa ulo. Napanganga ako dahil sa explanation niya. Sinong babae? Ang kaninang namutlang mukha ay nagkaroon ng liwanag dahil sa naging tanong ko. Maganda po, sir. Sexy. Mapang-akit kong umiti tapos... Cool. Stop right there. Tinatanong ko kung sino. Hindi ko sinabing purihin mo. Hindi ko po nakuha ang pangalan, sir eh. Anong suot? Tanong ko ulit dahil parang may hint na ako kung sino. Nakasandong white na hapit sa katawan. Agad niyang sagot.
Sa kasla pa lang ng mata ay puno na ng paghanga habang tila minememorya sa isip ang mukha ng babaeng iyon. You may leave. Nang makaalis ito ay doon ko hinarap si Second na ngayon ay nagpipigil na ng tawa habang nakatingin sa bulaklak. Sinamangutan ko siya kaya tuluyan na siyang napahagalpak ng tawa. Halos mabaliw siya kakatawa at pasimple pa ang pagpahid ng luha sa gilid ng mata. Oh, first day pa lang, pinabibilib na ako ni Bayaw. Kantsaw niya. Hindi ko na-expect na gagawin niya yun. Kahit ako'y nagulat sa sinabi ng secretary ko. Sa amo na mukha ng babaeng yun, hindi mo masasabing kayang manutok ng baril. Crazy. Bulong ko. Napabaling ako kay Second na may hawak na maliit na papel. Kinuha niya yun mula sa bulaklak. Hey Hobby, I miss you already. Ang gwapo mo talaga. Love you. Your wife. Pagbasa niya sa note na hindi ko napansin kanina. Langya, lakas makapanligaw. Tuwang-tuwa ka pa talaga. Salubong ang kilay ko dahil sa sobrang pangaasa rin niya. Siyempre, sinong hindi sasaya kung ang kapatid ko ay malapit ng maikasal? Siguradong magdidiwa ang buong pamilya kapag nalaman to. Sabihin ko kaya kay mommy, don't you dare brother. Seryosong pakiusap ko sa kanya. Kapag nalaman ito ni mommy, tapos na ang maliligayang araw ko dahil 100% na ipagtutulakan niya ako sa babaeng iyon kahit hindi pa nito kilala. Good luck sa pasensya mo. Wala lang magawa ang babaeng yun. Hindi ko nga kilala. Word lang yun sa buhay. Mukha pa namang spoiled brat. Kills person over voice. Sinira mong kinabukasan ko, uncle. Inis na sabi ko dahil sa isang linggo niyang pagdagit sa akin papuntang Cebu para mag-girl hunting. Isang linggo ang itinagal namin doon na wala ko napala. Isang linggo ko na rin hindi nakikita ang future husband ko. Ang huli namin pagkikita ay noong nagkabanggaan kami sa isang fast food chain. Isang linggo akong tigang dahil sa walang hiya kong uncle na kung kailan 41 na ang edad ay saka pa nag-decide na lumandi. Hindi naman talaga dapat ako sasama pero kapag tumanggi ako ay tatanggalin niya ako sa trabaho. Though, alam ko namang panakot lang yun at hindi niya magagawang totohanin pero bilang pagrespeto na rin ay pumayag ako. Ang OA mo? Susuportahan naman kita sa panliligaw mo eh. Sabat niya. Nasayang isang linggo ko sa wala. Pagmamaktol ko pa rin. Papauwi na kami sa apartment ko dahil ngayon pa lang kami umuwi pagkatapos na isang linggo sa Cebu. Hindi nasayang isang linggo mo. May kapalit ang pagpapasama ko sa'yo. Doon niya naagaw ang atensyon ko. Bumaling ako sa kanya habang siya itutok sa pagdodrive. Anong kapalit? Sabi kong tanong. Here. Sabay abot niya sa akin ang brown envelope na nasa dashboard. Aanin ko to. Try mo kagatin. Crunchy yan. Biro niya na ikinairap ko. Corny. Seriously speaking, it's an application form sa Miller Brother Entertainment. Pwede ka mag-apply bilang DJ nila. Nasa first floor ang office niyan katabi ng office ni Third Miller. You know, he want his office in first floor para madaling ma-reach ng mga employee. Ganun siya kabait kaya malas niya lang sa'yo. Kahit may pangaasar sa dulo ay tuwang-tuwa pa rin akong napayakap sa kanya. Oh, thank you boss. This is a big help. Pagkakaroon ako ng rason para maglamas-pasok sa building niya. Kung hindi lang palagpas na sa kalendaryong edad mo, hindi ko talaga sasakyan ang kabaliwan mo. Anya. Yeah, malapit na lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. I'm 29. Never been kissed, never been touched. Kaya atat na atat si uncle na mag-asawa ko bago pa mag-expired ang bahay bata ko. Imagine, 29 years akong tigang. Laan ko kasi yun sa mapapangasawa ko kaya nag-ala Maria Clara ako ng mga kapanahunan ko pa. Pakibaba na lang ako sa CBE building, boss. Ayun na ako mag-a-apply. Tumango naman siya. Wait, paano nga pala nangyari na may hiring sila? Last week nang i-check ko, ay full ng slot sa hiring. May nag-resign na DJ sa CBE dahil tutungo daw sa ibang bansa. Sakto, at kakilala ng kaibigan ko kaya sinabi ko na ikaw na lang ipalit. Napag-usapan kasi namin ang kabaliwan mo. Natatawang sagot niya. Whatever. I rolled my eyes. Ilang sandali pa'y nakarating na kami sa harap ng building. Dali-dali akong bumaba at hindi na nagpaalam pa kay uncle. Agad niya rin naman pinasibat ang sakyang paalis. Pinasadahan ko muna ng tingin ng suot ko. Naka-perfect short ako kaya lantad na lantad ang mapuputi kong hita at pinaresan ko iyon ng see-through loose shirt. Nakita ang pusod ko. Sa ilalim noon ay isang itim na sports bra.
Para akong model ng sexy magazine. Lalo pang naging hot dahil sa red stiletto na suot ko. Deadly weapon ang nasa loob ng takong ko pero for emergency purposes. Hey Manong, bati ko sa gwardya, wearing my sweet innocent smile. Ngumiti rin ito. Bakit po ma'am? Saan pong area para mag-apply for DJ? Magalang kong tanong. Kailangan ko maging magalang para mapalapit sa mga tao dito. Empleyado sila ni Third, may hobby, kaya dapat lahat ng may connect sa magiging asawa ko ikilala ko. Nasabi na sa akin ni uncle kung saan pero gusto ko makasiguro. Sa lawak ba naman ng first floor baka masayang lang ang oras ko. Pasok lang po kayo sa lobby. Tapos makikita niyo agad ang sign kung saan ang hiring. Sa bandang kanan po. Anya. Thank you. Mas lalo pa akong ngumiti. Sa akin napunta ang atensyon ng lahat ng tao sa lobby. Matamis pa rin ang ngiti ko at binabati ang lahat. Napansin kong karamihan sa mga empleyado ay lalaki at bibihira lang ang nakikita kong babae. Actually, nabibilang lang ng kamay ko sa daliri. Well, ayos na rin iyon. At least, sa loob ng company ng future husband ko ay kunti lang ang porsyento na maaari kong maging karibal. Maganda ang loob ng company. Simple, yet relaxing ang ambience. Yung tipong mararamdaman ng papasok ang sinasabing feel at home. Marami mga rooms na may nakalagay kung para saan. May dressing room din akong nabasa sa isang pintuan sa kaliwa na hindi ko na pinansin pa dahil sa kanan ng tungo ko. Gotcha! Ngumisi ako nang sa wakas ay mapatapat ako sa pinto na may nakasulat na hiring for DJs. Pero ang mas ikinasaya ng puso ko ay dahil nabasa ko ang nakasulat sa tabi nitong pinto. Office of the President, Third Miller. Naka-turn on talaga ang kabaitan niya. Biruin mo siya pa mag-a-adjust ng office para lang madaling ma-reach ng employees. Balita ko dati nasa top ang main office niya at lumipat dito sa baba sa kadahilan ng gusto maging ka-close ang mga empleyado. So kind. Napasimangot ako. So kind pero hindi siya ganun sa akin. Nang magkasalubong kami sa fast food chain at dinamba ko siya ng yakap, ay alam kong hindi niya nagustuhan. Sino ba naman kasi matutuwa kapag bigla ka nalang niyakap ng hindi mo kilala at sasabihin siya ang magiging asawa mo? Kung ako siguro sa lagay niya, inabaril ko na ang bumbuna na magtatangka. Unless siya ang magtangka. Imbis na sa unang pinto ako pumasok ay sa office niya ako tumuloy. Namiss ko siya dahil isang linggo akong nasa ibang lupalop ng Pilipinas. Pero sa mga araw na iyon, hindi naman ako pumalya sa pagpapadala ng mga bulaklak. Isang rose kada araw. Hindi ko kasi afford ang bouquet dahil mamumulubi ako sa 2 buwan kapag yun ang araw-araw ko ibibigay sa kanya. Hello, my future husband! Sigaw ko nang makapasok. Lahat ng tao sa silid ay napabaling sa akin. Doon ko napagtanto na hindi siya nag-iisa. Nandito ang mga kapatid niya pero hindi ako nakaramdam ng hiya dahil wala ako noon. Idinip ako ang mga braso ko at lumapit sa kanya para yumakap. Bakas ang gulat sa mukha niya. Ganon rin ang mga kapatid niya sa biglaan kong pagdating kaya nagkaroon ako ng chance na mayakap siya. Nakaupo siya sa swivel chair niya habang ang mga kapatid ay nakaupo sa katapat na sofa. I know they are his brothers dahil nagre-research ako tungkol sa kanya. Mga bayaw! Nakipagbeso ako isa-isa sa kanila at doon lang sila natauhan. Yo, bayaw! Si Second ang una nag-approach sa akin. Mumiti ako sa kanya. Hot! Usal ng isa at nang lingunin ko ay si Pip iyon. Thank you, bayaw. Pero, my bad. Hindi tayo talo eh. Baka magselos ang asawa ko. Sabay nguso ko kay Third na ngayon ay masama ang tingin sa akin. Parang gusto akong balian ng buto.